Naman po natin live rin ang barangay chairman ng Pasong Tamo dito po sa Quezon City, si Ginoong Banjo Pilar. Sir, magandang hapon. Welcome po sa QRT. Na-monitor nyo po yung ating panayam kay Ginang Jonalyn, yung isa po sa mga residente na sunugan. Ang kanila raw pangangailangan na Mr. Chairman ay pagkain at yung kanilang masisilungan. Ano po ang disposisyon ng barangay dito? Go ahead, sir. Actually, no, nung matapos pa magkaroon ma-fire out yung sunog kanina, ay nag-dispatch na kami ng team, no, na in charge sa mga pagkain ng mga taong naapektuhan doon sa sunog. At hanggang sa kasalukuyan ay patuloy ang pagtulong, no. Hindi lamang ho ang barangay government, kundi yung Quezon City government din ay kaagapay namin sa pag-aasikaso sa mga nasalanta ng sunog kaninang umaga. Kapitan Banjo, nagsasagawa ng sariling investigasyon ito pong grupo ni Major Banyaga ng Quezon City BFP. Kayo po sa barangay, sa impormasyong inyong natatanggap, ano po daw yung pinagmulan ng apoy kanina? Okay. Yung po sa report sa amin, ang apoy ay nagmula sa bahay ni Ginang Shirley Ragot. At may nakakita po kahapon pa yung kanyang anak na ang pangalan ay si Roroy Ragot ay naglalaro ho ng posporo. At kahapon napatigil nila, may nakakita sa kanya, so wala pong nangyari kahapon, no? At kaninang umaga ho ay nakita may apoy na yung loob ng bahay nung ganong oras at tumakbo yung naturang binata. Opo. Ito po ay 22 years old, no? At tumakbo at ang kanyang sinisigaw daw ay wala daw po siyang kasalanan. Okay. So ayun po sa mga taong nakausap ko ay yung Roroy Ragot ang pinagmulan ng apoy. So, para hong sinadya hong sunugin itong Ayun po sa kanila ay meron pong diferensya sa pag-iisip itong binata na to. Okay. Chairman, ano ang balak ng barangay? Dahil doon po sa statement na binigay sa amin ni Ginang Jonalyn, yung ilan po daw sa mga bahay dyan parang over-congested dahil ang dami hong nangungupahan, ang dami raw hong naninirahan. May balak po ba ang barangay sa mga ganitong klaseng bagay, sir? Actually, itong lupa, no, na naapektuhan ng sunog ay mga informal settlers po ang nakatira dyan, no? At ang kabuuan ng bahay na natupok ng apoy ay 34 na bahay at ang residente po dyan na apektado ay 62 families. Ngayon ho, pinapalipat po namin sila sa covered court upang pansamantala ay doon po muna sila tumira, no? Ngunit pinagpilitan po nila, doon na rin po mismo sila sa area na meron din po kasi itong open court. At ang ginawa po ng inyong lingkod ay nagpalagay kaagad ng tents upang magamit muna ng mga apektadong residente. So, Kapitan, para na lang ho sa mga nasunugan, ano pa ho yung tulong na pwedeng i-deliver ng barangay, pati na ho ng Quezon City Government dito po sa mga biktima, sa mga nasunugan po? Kanina ho ay bago po ako tumating dito, ay galing po mismo ako doon sa site. At kausap ko po ron yung mga residente, no? At sinabihan ko sila na huwag mag-alala at ang barangay ay tutulong, no? Kasama ang city government at mga department na pwedeng tumulong upang makabalik kaagad sila doon sa kanilang mga tinutuluyan. At yung mga pagkain nila at ano pa mga pangangailangan ay tulong-tulong po kami ng barangay government at city government upang may provide po na maayos sa mga apektadong residente. Mga kapuso, ang chairman ng Barangay Pasong Tamo sa Quezon City, si Chairman Banjo Pilar. Sir, maraming salamat po. Magandang hapon po.